Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Summary? Yung pinag-uusapan po natin yung principles of Islamic economic na nung paglipas ng panahon, um, ano, hindi pa nakahiwalay ang economy. By the time ni William Penny, 1623 to 1687, ang dumating ang first foundation of economy sa population, creation ng tax ng Estado. Doon nag-start ang political economy. Naging easy sa sa trade in general at na parang doon nakita ang danger ng entrepreneurship. Kay Socrates sa 18th century, doon nag-start ang agriculture, start ng pagyaman. At doon parang siniwalat na dapat ang government ay hindi mag-interfere. Kay Adam Smith, 1776, doon nag-start ang wealth ng nation. Adam Smith is the father of modern economy. Doon din ang division of labor, nagpapataas ng economy at that time. And before 17th century, mixed pa ang mga agham pero na-separate na. So sa time ni Socrates, nandun na yung modern law and naging comprehensive, hiwalay na ang economy. Yun lang po. Masya Allah. Mumtaz, Sister Fatima. Jazakillah khairan. Okay, tuloy tayo. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuloy tayo sa الظهور الكتاب ثروة الأمم كان نقطة كبيرة في التفكير والبحث الاقتصادي. Okay. Ang paglabas ng aklat ni Adam Smith. Ang paglabas ng aklat ni Adam Smith. So, ang aklat ni Adam Smith po na Wealth of Nation, Tharwatul Umam. Yan po yung Arabic ng aklat ni Adam Smith na Tharwatul Umam. 1976, ang paglabas ng aklat ni Adam Smith na Wealth of Nation, Tharwatul Umam, 1776, ay isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng economics. Sa pamamagitan nito, malinaw na nahiwalay ang ekonomiya mula sa filosofiya at etika. Gayunpaman, nanatili pa rin may halong mga usaping pampolitika at panlipunan. Kaya tinawag ito noong bilang political economy, al-iqtisad as-siyasi. Meron pong kurso, no? Alhamdulillah, major ko na yan yung course na Political Science and Economics. Political Science and Economics. Kasi po, connection talaga yung dalawa. Once na nakuha mo yung political science tapos may economics ka, pwede na tayo magpatayo ng dawla, ng lugar, ng bansa. No? Kasi sa political system, political science at ekonomiya, yan po yung sa Makkah po inshallah, makukuha natin yan sa Islamic History of Legislation, sa Sharia and Law, sa Makkah at saka sa Madina. Sa Makkah, ano doon? Economics or political? Or doon sa Madina, political ba o economics? Okay, next time inshallah. Okay, ano po ang halimbawa niyan? Yung nabanggit natin, political economy, al-iqtisad siyasi sa Arabic. So mga halimbawa na aplikasyon ay ibigay natin na ang paghihiwalay mula sa filosofiya at etika. Dati ang ekonomiya ay laging nakapaloob sa usaping moral at philosophical. Sa Wealth of Nation, nagbigay si Adam Smith ng malinaw na pagsusuri sa produksyon, kalakalan at merkado bilang sistematikong agham. Halimbawa niyan ang konsepto ng division of labor, kung saan ang paghati-hati ng gawain, assembly line ay nagpapataas ng
produktibidad. No? Sa ekonomiya po at politika, economics and politics. Kahit nahiwalay na disiplina, natiling malapit ang ekonomiya sa politika. Kaya nga may major po Bachelors of Science in Political Science and Economics, or Bachelor of Science or Bachelor of Arts in Economics and Political Science. So, alhamdulillah, nakuha ko na po yan. So, ekonomiya at politika po, kahit nahiwalay na disiplina po, natiling malapit ang ekonomiya sa politika. Tinatawag pa rin ito noong na political economy dahil ginagamit ang mga teorya upang suportahan ang mga partidong pampolitika. Anong halimbawa niyan? Yung classical school. Ang classical school po, Al-Madrasatul Classicia, sa Arabic, ay mariing nagtanggol sa idea ng economic freedom at free market po. No? Ang classical school, Madrasatul Classicia, ay mariing nagtanggol sa idea ng economic freedom at free market. So, ano po yung Madrasatul Classicia? Sino magsabi sa atin? Ano yung, kung merong Madrasatul Kinziya sa Arabic, no? Yung School of Kings, meron ding classic. So, noong, ano yung classical school sa economics? Kung may madrasa ang jurisprudence, kung may School of Jurisprudence na apat sa Muslim, no? Madrasatul Hanafiya, wal Malikiya, wal Shafi'i, wal Hanabila. Of course, sa economics, meron din po sa Western. Sino nakakaalam sa atin ano yung classical school or Madrasatul Classicia? Tafaddalu. Madrasatul Classicia. Yan po yung nagtalo-talo, no, noong global crisis ito. Global crisis sa Amerika 2008. Global crisis sa Amerika. Ala, narinig niyo yan? Fadal? Sir? Narinig yung Madrasatul Classicia? At saka Madrasatul Kinziya? Si Kins. Okay, tuloy tayo. So, yan po ang halimbawa niya, no? Sa politics and economics. Sa, ano po ang connection ng liberalismo sa Britanya? Ano ang connection ng liberalismo sa Britanya? Okay. Ang connection po nila, ang mga ekonomistang classical ay sumuporta sa Liberal Party sa Britanya. Pinaniniwalaan nila ang malayang pamilihan, walang pakialam ng gobyerno. Mula 1842 hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Britain ay pinamumunuan ayon sa prinsipyong ito. Anong halimbawa natin dyan? Ang pagbaba ng mga taripa. Ang pagbaba ng mga taripa, Corn Laws Repeal 1846, nagbigay daan sa malayang kalakalan ng butil at naging tagumpay ng liberal na ekonomiya. Ang Wealth of Nations ang naging simula ng modernong economics. Pinasok nito ang idea na may mga batas pang-ekonomiya na gumagana tulad ng natural law. Nagbigay din ito ng pundasyon sa kapitalismo. Nagbigay din ito ng pundasyon po sa kapitalismo na nakabatay sa pribadong pagmamay-ari at malayang pamilihan. No? In short po, ang Wealth of Nations 1776 ni Adam Smith ay nagmarka ng pagiging hiwalay ng economics mula sa filosofiya at etika. Gayunpaman, ito ay tinatawag pa ring political economy. Combine sila.
politics and economy. Kaya pinag-isa al-iktisad as-siyasi o political economy dahil may connection sa politika at lipunan. Meron pong kurso or Bachelor of Arts in Political Economy. No? Ang mga classical economist po ay nagsilbing tagapagtanggol ng kalayaan sa merkado sa sumang-ayon po sa idea ng Liberal Party sa Britanya. Ito ang nagbigay daan sa malayang kalakalan, kapitalismo at modernong agham ng economics. Tafaddalu, barakallahu fikum. Ano po ang naintindihan natin ila awailil karnil ishrin? Tafadhal Sister Laila. Jazakillah khairan. Yes po, Assalamualaikum. Yung naintindihan ko po sa na-discuss mo, Doc, is siguro na-realize ko yung nangyayari right now, ika nga, sabi nila, history repeats itself, no? So, kung sino yung dominant na country, siya din yung more likely ang naglalagay ng mataas na tariff. Of course, income nila yan. Pero here comes ang importansya ng isang economist or mga economist, no, na humaharang para din at least hindi mahirapan ang mga mangangalakal and ibang bansa na magkalakal, no, in and out of their country. Katulad nung nabanggit nyo na taripa, dati yan sa Britanya. Right now, ang nangyayari is ang tariff yung sa US kay Donald Trump. So parang almost the same scenario lang siya. Just that ngayon is siguro yung mga each and every country nagne-negotiate sa kanila, pero siguro kung mangyayari din na merong harang din sa kanila na ganyan ang mangyayari, no? Siguro bababa din. Or kung let's say for example may makikipagkompetensya sa kanila sa mga products sa US, siguro mapipilitan din silang magbaba, parang ganun po. Shukran. Alhamdulillah. Barakallahu fik Sister Laila. Masya Allah. Mumtaz po. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Hasanan. Sino pa magdagdag? Barakallahu fikum.